Ginisa ng mga mambabatas ang mamamahayag at dating Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security na si Paul Gutierrez. Ito ay dahil sa umano'y pagbabanta niya kay dating Customs Officer Jimmy Guban na huwag idawit sina Davao Representative Paulo Duterte, asawa ni Vice Presidente Sara Duterte na si Man Scarpio, ang negosyanteng si Michael Yang at dating Environment Undersecretary Benny Antiporda sa illegal drug shipment noong 2018. Kung hindi siya susunod, buhay niya ang kapalit. Sa ika-10 pagdinig ng House Quad Committee sa illegal na droga, binalikan ng mga kongresista ang umano'y pagbabanta. Kwento ni Guban, Your Honor, he threatened me na pag binanggit ko ang pangalan, mapapabadali, mamamatay kaagad ako, kasama ang pamilya ko lalo. Itinanggi ni Gutierrez na nooy mamamahayag ang umano'y pagbabanta. Tinanong ko po si Mr. Guban, kumusta ba ang kanyang pakiramdam, at naitanong ko rin po sa kanya, ito naman po ay napatunayan ng mga sumunod na pangyayari, na ano po ang gagawin niya sakaling siya po ang ilaglag ni Mr. Asierto. Pero kinwestiyon ng mga kongresista ang depensa ni Gutierrez. There is a more compelling reason why you went to the room of Mr. Jimmy Guban, and the main reason for that is that you threatened him to keep silent. You would not do that to seek for a one-on-one interview. Just simply to ask the person, kumusta ka at ano, for several minutes. Samantala, itinuro naman ni dating Police Colonel Eduardo Asierto si Antiporda na nag-utos sa kanya na pagsabihan si Guban na huwag banggitin ang pangalang Charlie Tan sa illegal drug shipment. Itinanggi naman ito ni Antiporda. Aniya, wala siyang kilalang Charlie Tan. Naghain ang komite ng show cause order kay Charlie Tan. Iniimbestigahan din ng Quad Panel ang extrajudicial killings kaugnay sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Denise Fernandez, Newswatch Plus.